Ayan, nakikita ko yan. Dati hindi negative yan. Hindi mo pinresentahan ng negosyo, parang iiling-iling pa, no? Pero the end of the day, nandito ka ngayon. So, palakpakan mo naman yung sarili mo. Usapan po natin ngayon is 4 pillars, okay? So, yung 4 pillars po na to, ito yung pinaka-importante. Ayan, rinig na. Kahit sa ang klaseng business, importante natin mapag-usapan yung 4 pillars of success. Familiar po ba kayo dito? Ayan. So ito yung isa sa pinaka-platform para mas makuha mo ng tama yung ginagawa mo or yung result na gusto mo. Lahat ng mga nag-top earners, lahat ng kumita ng malaki, dumaan po yan sa 4 pillars. Okay? Ano yung pinaka-number 1? Pero okay lang po ba magkwento? Yes! Ayan. So magkukwento po muna ako. Ayan. Pero before po doon, ang 4 pillars natin, ayan. Okay lang po ba ano ko? May click ko. Check. Ayan. So parang hindi ako pag gano'n. Di ba? So, ayan. Yung 4 pillars natin, dito mapapasok natin yung decide, take action, analyze result, and adjustment. So dito natin pag-iisa-isahin, kumbaga detalyado natin ita-topic to para mas maintindihan natin kung ano yung pinaka-importante, ang importance ng 4 pillars natin sa ganitong klaseng business. Okay? Kasi wala pong naging successful sa ganitong industriya kahit na saan ka mag-business na hindi po na-apply yung 4 pillars. Kasi paano po yan? Okay? So okay lang po ba magkwento? Yeah! Ayan. So may kwento. Ayan. So may kwento, ang matandang pulube at ang mahabaging diwata. Ayan. Ngayon, eto, ang kwento natin na to, kasi para sa lahat ng mga nandito, di ba, kung alam mo na to, di ba, quiet ka lang. Pawala akdi, charot. Ayan, so, matandang pulube at ang mahabaging diwata. So, ngayon, ang kwento nito, yung ang mahabaging diwata, marami siyang nakikita sa kalsada ng mga pulube. Mga matatandang pulube. Yan. Ngayon, sabi ng diwata kay Valhalla, Valhalla, sobrang naaawa ko sa lahat ng mga matatandang pulube. Yun. Pero meron akong may isa akong laging nakikita sa harapan ng simbahan ng pulube na laging namamalimos. Yeah! Bakit ganun tayo pwedeng gawin? Yeah! Para mag-awa yung pulube. Sabi naman ni Valhalla, actually, nag siya. Actually, wala na tayong kayang gawin. Kasi siya na yung nag-ukit ng tadhana. Pero, okay, meron naman isang option, kundi ibabalik siya sa mula umpisa. Okay? Ngayon, sabi naman ni Baghala, sabi niya, okay, sige, kahit ano yan, basta matulungan lang natin yung matandang pulube. Then, at the end of the day, ayan, tinulungan nila tinulungan ng Bathala na ibalik siya mula sa umpisa, doon sa mula na pinanganak siya. So ngayon, sabi ng diwata, 'di ba, pinanganak na yung matandang pulube, naging baby na siya kasi nga ibabalik siya sa pinakaumpisa para matulungan siya. So ngayon, ang ginawa ng diwata para hindi na siya humantong sa pagiging pulube at the end of the day, ngayon, binigay ng diwata yung baby ngayon sa mayaman na family. Yan. Dahil wala silang anak. Ayan. So ngayon, lumipas ng 10 taon, 20 years, maraming nalulungkot na naman yung, yung diwata, nalulungkot na naman siya. Sabi ng isang diwata, bakit nalulungkot ka na naman? Yan. Sabi ng diwata, pre, kasi dahil ko naman nakikita ang pulubi dito sa kalsada. Sabi naman niya, baka hindi tayo ulit pwedeng gawin. Yan. Sabi naman ng isang Bathala, alam mo, wala na tayong kayang gawin. Kasi alam mo kung bakit? Kailangan itanong mo yung gusto mong malaman doon sa una mong tinulungan. Yan. Ngayon, dali-dali yung diwata na hanapin yung taong tinulungan niya, yung baby, di ba? 20 years na nakakalipas, ilang years na rin, di ba? Sobrang tagal na. Ngayon, alam niyo ba kung ano po yung nagpagulat sa diwata? Ano? Lupa niya, pulubi pa rin. Alam mo yun,
Story kahit sino ba ang pumunta sa'yo? Yeah. Hindi ba mag-decide na baguhin yung buhay mo? Yeah. Sa'yo. Okay. So, kaya yun po yung moral ng story natin kasi dyan po mag-uumpisa ang ating 4 pillars. Ayan. Kailangan po natin decide. Ayan. Sino po dito familiar sa decide? Ayan. Decide. Nakita mo natin si Spartan. Nakita natin. Ang ating weapon Spartan is WC, traditional, network. Long term and short term. Okay? Kasi hindi naman nabukol magtatanagsak tayo. Hindi naman nabukol magtatanagsak tayo kaya short term income yan. And ang pinakamagandang bagay, dito sa ganitong negosyo, hindi lang ito yung pwede mong pagkakitaan, kundi only one. Kasi pinapalampakan niya, kaya napakasarap yung mga tao na siwala dito kay Spartans Worldwide kasi hindi lang sa'yo pwede nilang pagkakitaan. Kung ikaw nag-decide ka ng 14,000, hindi dyan natatapos ang lahat. Kasi mag-uumpisa ka lang yan, sa isang malaking desisyon ng yes. Yes. Hindi mo pwede nag-decide ka ng yes na gusto mo lang magnegosyo dahil trips lang, di ba? Dahil trip mo lang, kasi masaya lang dito. Kung di nag-decide ka, kasi gusto mo mangyari sa buhay mo, at meron kang goal, at meron kang tina-target na may magbago sa buhay, sa sitwasyon mo ngayon. Tama ba? At ang magandang bagay kasi niyan, sa lahat po ng mga nandito, hindi lang laban natin sa sarili natin na decide na tayo. Kasi baka mamaya, hindi pa. Marami dito na nag-franchise kay Spartans Worldwide, pero hindi pa nagde-decide. Nagbayad lang. Diba? So marami dito na nagbayad lang sila ng 14,000, pero hindi naman tinatrabaho talaga. Tama? Kaya ang pinaka-bottom line nito, ang desisyon na yan, dyan naka sa lalay, ang pagkita mo ng malaki dito kay Spartans Worldwide. Tama? At sa lahat po ng mga nag-decide na, congratulate mo yung sarili mo kasi dyan na mag-uumpisa yung i-workout natin. Tama? So, kung decision na yan, maraming kakibat yan na, kumbaga, kapag nag-decide ka, hindi yan basta decision lang eh. Isa rin siyang commitment. Parang katulad lang sa pagbubuo ng pamilya. Diba? Bago ka nag-kasal, nag-100% ka, nag-commit doon sa gusto mong makasama ng bang buhay. Tama? And dito, sa pagdidesisyon po natin, hindi yan basta-basta na desisyon lang. So, kaya kailangan, yung decision na yan, is may kakaibat ng commitment. Okay? Kasi ako, before ako nag-start ito kay Spartans Worldwide, nagbayad lang talaga ako. Pero at the end of the day, hindi ko talaga siya agad inaral. Kaya sabi nga natin kailangan matutunan ko yung mga ganong aspeto ng buhay, lalo na kailangan mong makinig sa mga kwento ng bawat isa. Para kung ano man kaya mong iwasan, hindi mo nagagawin. Tama? So yun, nag-decide ako, nagbayad ako ng 14,000 o higit pa sa 14,000, saka hindi ko tinarbaho. Sinasabi ko na, tatabuhin ako mga bus nito eh. Tama? Tatabuhin ako. Ayaw may bus nito eh. Tama? Pero yun, dumating yung ilang buwan, 0, check it. Ang alam mo ba, 0? Hindi talaga naman bakit? Bakit ang 0? Diba? Tapos tinanong ako, anong ginawa mo? Anong ginawa mong part doon sa negosyo? Inaral mo ba talaga? Kasi ang isang desisyon, kailangan willingness na matuto at willing ka na may merong mabago sa ginagawa mo. Kasi kung bakit tayo nag-Spartans Worldwide, kasi yung 30 years sa labas, kukunin natin dito 1 years na. Kung bakit natin siya ginawa, kasi nagmamadali tayo sa time financial freedom. Tama? Kasi hindi nakapagbuhay, yung lakas mo ngayon, yun pa rin yung lakas mo after 10 years. Yung lakas mo ngayon, hindi yan after 20 years. Bakit laging sinasabi sa atin, even ako, laging sinasabi sa akin na kailangan mo mag-attend ng training, kailangan mo ganyan, kahit yung utang mo, ang dami kong ginagawa, gagawin, di ba? Pero bakit? Hindi para sa akin, hindi para pala sa atin. Tama? Kaya doon po papasok yung decide na kailangan mo sa sarili mo na decided ka na ba talaga? Kasi kung no, ibig sabihin, kung ano yung magiging, ayun na yung result mo ngayon, ginusto mo yun.
Okay? Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, ginusto mo yun. Okay? At namimili lang tayo kung ano yung gugustuhin natin. Yung magandang gugustuhin natin o yung hindi magandang gugustuhin natin. Tama ba? Ano? At ang magandang bagay dyan sa desisyon na yan, kailangan ma-identify natin yan along the way na ginagawa natin. Kailangan kapag nag-decide ka, hindi ka masaya, I mean, hindi ka sobrang saya, hindi ka sobrang lungkot. Kailangan, syempre yung emosyon natin, ano lang, neutral lang. Okay? Kasi para makapag-isip ka ng mas maayos. Okay? So, yung decide na yan, napakalawak niyan kasi dyan mag-umpisa yung unang takbo mo dito. Ako, kung bakit ako nag-top earlier dito kay Spartans Roadway, nag-decide lang din ako. Okay? Sabi ko, hindi ako papayag na at the end of the day, wala na naman yung pangalan natin dyan. Tama ba? Hindi ka naman papayag na at the end of the day, may negosyo ka, hindi mo na naman nagamit. Diba? May negosyo ka, hindi na naman kumita. Tama? So, nasa sa atin lang yan. Nasa pagpayag lang natin lagi. So, make a decision. So, kung bakit marami po dito nahihirapan mag-decide? Kasi marami pang isip at marami pang gustong balikan. Tama? At to think na hindi naman talaga yon yung ano ba ito, yung long term na gusto nila. Like, for example, ganito. Dreams. Yeah. Yeah. Ayan, dreams. Ayan. So, yung dreams natin, may mga material dreams tayo. Ano yun? Bahay. Di ba, magkano yung bahay na gusto natin? 2 million, di ba? Sabi natin, 2 million. Car, 1.5. Savings, 10 million. Di ba? Emergency fund. Tama? Ano pa ba? Travel. Magkano yung gusto mong travel apply ko? 50 million kasi local international. Sabi natin yun. So, kung i-block natin yan, 50, 10, 60, 61, 62, 63. 66 point, ay 63. 63.5 million. So, ibig sabihin, 63.5 million yung kailangan mo para makakuha mo yung dreams na gusto mo. Tama ba? Kaya lang, paano natin yung makukuha? Paano natin yung makukuha? In 10 years time. Eh, ilan lang ba yung duration ng tao? 1 year old to, sabi natin, 80 years old. Ayan, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ayan. Sabi natin, ayun yung pinaka-lifespan natin. So ngayon, ang goal natin, makuha ko. Tama? Kasi ito yung dreams natin lahat eh. Di ba magkaroon tayo ng sasakyan, ng travel, ng house, di ba, para sa family natin. Especially para sa sarili. Tama? Ngayon, kung nandito ka na, nasa gitna ka na, ito na lang yung time para i-workout na siya. Okay? Ito na lang yan. 20 years, 30 years na lang. Eh, kung dito ka nag-start, o 20 years na lang. Eh, kung dito ka nag-start, o 10 years na lang. Ito, di ba? I mean, ito, 20 years, 30. Dito, 10 years na lang. So, ibig sabihin, kung bakit natin ginawa si Spartans Worldwide, hindi para mag-ubos lang ng oras. Kaya nga lagi dito, kapag ano nang next na gagawin natin, kailangan natin yung workout, schedule na natin by, little by little. Kasi, para at least, yung time, okay, is mas solid natin. Okay? Mas magamit natin ng tama. Okay? So, kung bakit marami nahihirapan mag-desisyon, ayan, dahil dyan. So, sabi nga, di ba, burn the bridges para wala kang choice kundi mapunta lang sa success mo. Kasi imagine, di ba, familiar ba kayo, marami po dito na naging successful na high school graduate, tama ba? Yes. Marami dito naging successful na undergrad. Di ba, bakit? Kasi wala na silang choice. Wala na silang babalikan eh. Unlike, di ba, imagine mo yung mga professional. Di ba, bakit yung iba nahihirapan maging successful? Kasi may marami pa silang babalik. Tama, marami pa silang ninolok backward. Di ba? So, ibig sabihin, bakit nahihirapan ng tao na magdesisyon para gawin yung ganitong klaseng negosyo is dahil meron pang babalikan. So, para makapag-decide ka, alamin mo yung why mo, yung reason bakit mo siya ginagawa. Okay? Yung reason kung bakit mo ginagawa yung ganitong klaseng business. Kasi baka mamaya, yung reason na meron ka,
Hindi pa yun yung totoong reason mo. Okay? Baka mamaya, yung reason natin kung bakit tayo nandito is para kumita lang. Okay? Kasi karamihan dito, yung mga reason nila, imagine mo yung reason nila para sa nanay nila, 'di ba, na may sakit. Iba naman, yung reason nila para mapabagawa lang yung bubong nila. Yung iba naman, yung reason is para matulungan yung anak nila kasi hindi naman sila habang buhay na nandito. Yung reason, mabayaran na lahat ng utang nila. Alam mo yon? So, ibig sabihin, iba-iba tayo ng reason. Kung iba't iba tayo dito, dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano yung dahilan, bakit. Bakit kailangan mo maging successful? 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Bakit kailangan mong gawin yung ganitong negosyo? Bakit pinakita to sa'yo? Ibig sabihin, may purpose. Ibig sabihin, marami kang pinagdasal dati pa. At ngayon, sinagot na. Okay? So, ayan. Kapag nag-decide ka, kailangan natin ng accountability. Okay? Responsibility. And at the same time, yung willingness doon sa ginagawa natin. Kasi yung decision na yan, dyan magbabago ang lahat. 360 degree. Okay? 368? Ayun. 360 degree. Na lahat po ng mga gagawin natin dito, ayan po yung pwedeng magpabago sa atin. Okay? Wala pong ditong kumita ng malaki. Wala pong nagkaroon ng result dito. Sino po ba gusto kumita dito 10,000 isang linggo? Gusto natin yan. 30,000 isang linggo. Diba? Isang araw. Si Upline Joan kanina dumaan. Income niya isang linggo, 300,000. Pwede na? Yes. Dapat ba nabigyan ng willingness? Dapat ba na bigyan ng desisyon? Tama? Kung ito naman yung kayang ibigay sa atin ng ganitong klaseng business. Tama? Worth it ba? Yes, worth it. Bakit? Upline Giovanni, di ba, nakapaglabas ng sasakyan. Upline Joan, nakapaglabas ng sasakyan. Ngayon, marami ng properties. So, ibig sabihin, worth it ba? Yes, marami natutulungan. Yes, hindi na lang sila yung kumikita sa grupo nila. At ganun din tayo dito kay Rising Phoenix, na hindi kami papayag na yung mga tao na nandito na nagtiwala, na hindi rin kayo kikita. Tama? Kaya kung ikaw, okay, sa lahat po ng mga nandito ngayon, kailangan mo lang mag-decide. Hindi lang para sa upline mo, hindi lang para doon sa nakapaligid sa'yo, kundi para sa sarili mo, o ano ba yung talagang dahilan mo kung bakit kailangan mo maging successful. Tama? So, ayun po yung kailangan natin, willingness and then yung responsibility na meron tayo. Sa pag-create, sa pag-decide, okay? Sa ganitong negosyo, marami nag-decide pero hindi naging decided. Tama? So, napaka-importante na kapag naging decided ka na, open ka na, aware ka na sa sarili mo na meron tayong gagawin. Tama? Yes. Kasi may-ari ka na ng negosyo mo eh. So, sino ba yung mga CEO dito? Tayo. Kaya nga, sabi nga ng mga management natin, hindi na kami kasali dyan. Kayo na yan. Okay? Ang CEO, ikaw yung magmamaniobra ng negosyo mo. Okay? Kumita ka ng malaki dito, kasalanan mo. Diba? So, yun yung pinakakailangan natin. May blank check na tayo dito. Meron na tayong blank check na kukunin natin kung kailan mo gusto. Tama? Ayan. So, yun po yung pinakakailangan natin, yung decision kung paano natin gagawin ang ganitong klaseng business. And aside po doon, ayan. 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 So, nandiyan pa po ba kayo? Yes. Ayan. Pa po ba? Ayan. Susunod po dito, ayan, yung decision natin to start. Ayan. Bakit? Bakit kailangan natin agad mag-desisyon? Kasi, importante na kailangan natin mag-decide kasi para maka-forward tayo. To move forward. Okay? And to achieve our goals. Bakit kailangan natin kagad mag-decide? Hindi para sa ibang tao, kundi para sa atin. Okay? So, achieve goals to have a purpose, to clear direction, to become successful. Okay? Ang pagdidesisyon na yan, malaking impact yan sa negosyo mo. Parang ganito lang yan eh. Meron akong isang narinig na isang picture na sabi nila, meron silang goal. Okay? May goal siya. Yung parang feeling, yung goal mo, malinaw sa'yo. Pero habang tumatagal, nagiging malabo na. Tama? Bakit? Kasi, parang ganito lang yan. Ito yung comfort zone natin. Ayun yung stage na to. Yung growth zone, dyan sa labas ng comfort zone. Okay? Kung bakit, sabi nga nila, para luminaw, kailangan mong lumapit. Tama. Kailangan mong bumaba para makita mo.
O bakit maraming hindi nakikita kung ano yung pwedeng mangyari dito kapag ginawa nila si Spartans Worldwide Corporation? Baka mamaya kasi, nandito tayo sa comfort zone. Ito yung comfort zone natin na kahit tayo pumunta dito, di ba? Safe tayo, komportable tayo. At sabi nga nila, di ba, kapag ka nararamdaman mo na komportable ka, dyan ka na mas lalong kabahan. Tama? Kasi ibig sabihin, hindi yan papunta sa success na meron ka. Okay? So ngayon, itong comfort zone na to, ito yan eh. Ngayon, para mas makita mo yung malinaw doon sa gusto mong mangyari, lapitan mo para maging malinaw. So, kailangan mong bumaba, kailangan mo pumunta sa growth zone. Okay? Sa growth zone na kailangan natin. Ang growth zone, doon mo makukuha yung mga potential, doon mo mailalabas yung sarili mo na hindi pa pala yan yung pinakakaya mo. Hindi pa yan yung pinaka-deserve mo. Okay? Hindi pa yan yung pinaka-todo mo. 'Di ba? Hindi pa yan yung todo ng lahat ng mga nandito eh. Yung iba nagiinit pa lang yung puwet, 'di ba? Yung iba nagiinit pa lang yung batok. Ayan, so ibig sabihin, 'di ba? Hindi pa yan yun yung kaya mong gawin. Okay? Hindi pa yan yun. So wag kang papayag, yung kaya mong gawin, hindi mo yan mailabas. Tama? Hindi mo yan, kumbaga sabi nga dito, be limitless. Yung kaya mong gawin, hindi lang dyan natatapos yun. Kumita ka ng 5,000 isang araw, hindi pa yan yung kitaan. Tama? Kumita ka ng 10,000, hindi pa yan yun. Kasi meron pang more. May kumikita dito ng 2.4 million. Tama? So, kung kailangan natin gawin, i-workout natin yan. So, kailangan natin mag-decide. Okay? To move forward para ma-achieve natin yung goals natin. Kasi, hindi po pwedeng umandar ang isang sasakyan na hindi mo inaapakan yung manubela. Tama? Ay, manubela. Yung gas. Okay? Okay? So, kung hindi mo pa natatapakan yung gas. Okay? So, ibig sabihin, sa lahat po ng mga nandito, hindi tatakbo yan. Okay? Yung negosyo mo kapag hindi ka nag-decide, maniwala ka. Kahit milyon pa yung linabas mo dito kay Spartans Worldwide, kapag hindi ka nag-decide, na gusto mo may mangyari sa'yo dito, meron kang gusto mo mabago, may gusto kong ma-achieve na income, hindi mangyayari rin unless mag-decide ka ng yes. Tama? Nasa sa atin pa rin ang desisyon para sa pagkita natin ng malaki dito. Tama? So marami dito, ayan, itsura natin ganito. Yung iba nakaganito na eh. Nasa second gear na, 'di ba? Nasa third gear na, yung iba umaamba pa lang. Oo. Yung iba umaamba pa lang sa negosyo. 'Di ba? Yung iba umaamba pa lang, iba papatayo pa lang. 'Di ba? Hindi mo gano'n. So ibig sabihin, yun, nakita niyo yun. Yun. So, ibig sabihin pala, kailangan, kapag nag-decide ka na, go, takbo, move forward, di ba? Pala yun, di ba? So, grabe, sobrang ganda ng ganitong klaseng business kasi dito natin mas maiintindihan kung bakit importante sa sarili natin yung pagdedesisyon. Okay? So, kasi pag hindi mo gagawin yan, walang mangyayari sa'yo. Walang kikita ng malaki na hindi nagdedesisyon. So, kapag nag-start ka na, ay yung katulad ng sinabi ko sinabi natin kanina na kailangan natin accountability, willingness, tsaka yung responsibility. Bakit? Kasi kailangan mo yan. Responsibility ka na makakapag-transa ka ng system mo, responsible ka kung paano mo i-workout yung mga customer mo, paano ka gagawa ng strategy, yung willingness mo na makinig sa lahat ng mga nandito, sa training, 'di ba? Yung ano ba tawag ito? Yung responsibility na kahit anong mangyari, 'di ba, magiging open ka to have a solution doon sa lahat ng magiging problem. So kapag nag-decide ka, marami sa'yo dito magdi-discourage. Ayan. Pamilya sa discourage din. Yes. Marami nag-promise 14,000. Para at least sa lahat mo ng mga nag-discourage dito, marami magsasabi. Ako na magsasabi Marami magsasabi sa'yo ngayon pa lang. Hindi mo kaya. Hindi ka kikita. Scam yan! Diba? Scam yan. Hindi talaga yung totoo. Diba? Marami magsasabi sa'yo na gano'n. Especially family. Marami hindi maniniwala. Kaya nga sabi nga natin, believe first and you will see. Tama ba? So, ibig sabihin, pala yung naka-importante natin gagawin. So, self-doubt, ayan, papasok na yung pag-think mo sa sarili mo na, ay, kaya ko ba talaga?
baka hindi ko to kaya kasi edad na ako eh, diba? No, baka mamaya, diba? Hindi ko to kakayanin kasi nga cellphone to, magkamali ako, ganyan-ganyan. Alam niyo, kilala niyo yung babae sa balon? Sa balon? May kwento ako. Yeah, may kwento ako. Ayan, so, ready na ba kayo marinig ang aking kwento? sa sa kwento na to. Ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi may dalawang mag-asawa. Yeah. Ngayon yung asawa niya, second floor yung bahay. Second floor. Sino mga second floor yung bahay? Ayan. Ayun sila. Second floor yung bahay. Ngayon, sabi ng babae, Dad. Yun. Sabi niya, parang feeling ko merong magnanakaw sa baba. Hmm. Ngayon, bumaba yung asawa sa ilalim, sa baba ng bahay nila. Ilalim talaga. Sa baba lang ng bahay ko talaga. Ayan. Sa baba ng bahay. Tapos sabi niya, pag-akit niya, wala namang magnanakaw. Tapos sa susunod na taon, sabi na naman ng asawa niya, di ba, Dad, magnanakaw sa baba. Ayan. Pagbaba na naman ng asawa niya, ano ba naman tong asawa ko? Wala namang magnanakaw dito. Umakit na naman siya sa second floor. Sabi na naman niya, ilang buwan, di ba? May magnanakaw dito. Di ba? Sabi naman ng asawa ng lalaki, wala namang magnanakaw. Eh di isang gabi, may kumaluskos sa ilalim sa first floor nila. Yan, may kumaluskos. Nalaglag yung mga kaldero. Di ba? Nalaglag. Ngayon, sabi naman ng asawa, natatakot ako kasi may magnanakaw sa baba. Yan, may magnanakaw. Ngayon, bumaba yung asawa. Pagbaba ng asawa niya, sabi niya, yung pagbaba ng asawa niya, nakita niya, magnanakaw. Tapos ngayon, yung pagkakita niya sa magnanakaw, umalipas ng paglabas sa pinto. Pero sumigaw yung asawa. Ben! Huwag ka po nang lalabas. Yan. Tapos nagulat yung magnanakaw. Sabi naman ng magnanakaw, bakit? Sabi niya kasi matagal ka nang inaantay ng asawa ko, umakyat ka muna sa taas, magpakita ka. Sabi naman ng magnanakaw. Ngayon, edit mo na. Kailangan dito, pwede kong hindi na malaki dito. Pero ganito pa rin, di ba? May isip ko na, parang kakalapuntan na rin nila, pinipigilan tayo sa gusto nating mangyari. Parang tayo sa hindi naman pa talaga nangyayari. Tama ba? Kung bakit nalilimitahan ng mga kinikilos natin. Tama? So, bukod doon, dyan papasok yung pride natin. Di ba? Bakit kailangan natin ito gawin? Bakit i-workout natin to? At aside po doon, dito na papasok yung ayan. Distraction, marami magdi-distract sa'yo dito. Marami magpapakita sa'yo ng mga dapat mong gawin sa inyo. Diba? Maraming distraction dito. Then, kapag na-overcome yung lahat, okay, kapag na-overcome yung lahat, automatic, finish na. Makakapunta ka sa finish line. Ano yung finish line? Okay? Kapag ka na-finish mo na yan, eto na papasok ng rewards. Kaya masabi natin may mga trial dito. Okay? Kaya huwag po kayong magtataka na kung bakit makakaramdam kayo ng lungkot, makakaramdam kayo ng takot, makakaramdam kayo ng self-doubt, makakaramdam kayo ng discouragement, bakit parang hindi ito nakakayos sa akin. Kasi lahat yan, test yan, ay hindi tinatawag na test of faith. Tama? Test of faith na tinatawag na deserve ko ba talaga? Gaano ko ba gusto yung pangarap ko? Okay? Gaano ko ba talaga gusto? Baka mamaya, gusto mo lang siya dahil gusto mo lang pumaten sa training dahil masaya lang. Di ba? Gusto mo lang siyang gawin dahil wala lang, trip mo lang. Di ba? Dito pa sa ganitong negosyo na ito, meron tayong tinatawag na test of faith. Kung gaano mo ba talaga kagusto ang pag-asenso mo at gusto mong makuha sa buhay mo. Marami dito, marami na nahihirapan sila kunin yung mga gusto nila kasi nauunahan sila ng takot. Wala mong naging successful ng takot. Tama? Wala pong naging successful ng takot. Kasi kapag natatakot po kayo, hindi po kayo makaka-move forward at hindi kayo makakaisip ng mga dapat gawin. Tama? So, mapaparalyze po tayo. So, ayan po, papasok po yung rewards natin. Diyan na papasok yung, ayan.
Yung rewards natin na, ayan, yung winner, di ba? Bahay, houses, cars, savings, travel, di ba? Local international travel, di ba? So, sabi nga dito, di ba? Ayan. Victorious warriors win first and then go to war. It's a matter of mindset. Di ba? Paano mo titignan yung ganitong klaseng negosyo na malawak, na malaki? Tama? So, victorious warriors win first and then go to war. While defeated warriors go to war first, and then seek to win. So, ibig sabihin, magkaiba sila ng mindset. So, ngayon pa lang, kailangan i-mindset mo na sa sarili mo na magiging winner ka dito. Di ba? Sige nga, sigaw nga tayo, magiging winner ako! Na yan. Kasi lahat ng tao na nandito, deserve mo yan. Deserve po natin yan ng lahat. Okay? So, huwag kang papayag yung iba nakukuha nila yung gusto nila. Ikaw hindi. Tama? Huwag tayong papayag ng gano'n. Minsan lang tayo mabubuhay, sarapan na natin. Tama? Minsan ka na lang buhay, sarapan mo naman. Ayan. So, dyan na yung papasok yung savings, yung freedom, para sa pamilya mo. Bakit imagine mo si Aling Jo Alaga, di ba? Hawak oras, income niya, may nag accounts na naman sa kanya. Take note, ano niya yun? Ano matag ito? Times 3. Times 3 niya yun, times mo yun ng 9 accounts, pagkano yun? Di ba? 2,000 times mo ng ng 3, di ba? Ng 9 accounts, 3,000, ay, ng 3 bangga, di ba? Solid yun. Sa pangalawa, sa 4 pillars natin, take action. Sabi dito, vision without execution is hallucination. Maraming tao sa labas na gustong maging successful, pero iilan lang yung gusto talaga. Tama? Parang ganito lang yan. Sino gusto yung maman? Ayan, madami ng taas. Sino gusto yung maman? Kami. Pero yung gagawin, wala na. Yeah? Yung merong gagawin, wala na. So, ibig sabihin, kaya sabi ko, sila Henry C., sila Gokong Wei, sobrang deserve nila yung success na meron sila. Kasi ibig sabihin, tinake nila yung challenge. Tinake nila yung opportunity, hindi in negative way. Tinake nila yung opportunity in the positive way. Tama? So, ibig sabihin, kung ikaw pala, dito sa ganitong classic business, kung magiging positive ka kung paano mo yung workout to, sa lahat ng aspeto na mangyayari sa iyo ngayon, di ba, sooner or later, di ba, unti-unti, magkakaroon ka talaga ng result dito. Yes. So, mahirap talaga na gawin isang take action na hindi na, mahirap gawin isang dreams na hindi natin na-action. Parang ganito lang yan, gusto natin mag-aral ng gusto natin maging doktor. Pero hindi ka naman nag-aaral pag doktor, di ba? Yung take action na to, may kaakibat to responsibility para mag-aral. Okay? Meron tayong responsibility dito sa ganitong klaseng business na mag-aral. Bakit? Hindi natin kasi kayang gawin yung success nang wala tayong malaking foundation. Sabi ko nga, ito yung foundation mo, ito yung building. Ayan. Ito yung building natin. Ito yung building. Ayan, ito yung building. So ngayon, hindi tatayo yung building na to kung hindi malalim yung foundation nito. Tama, kung ganito na yung foundation mo, di ba, mahihirapan. Tama? So imagine mo, bagyuhin ka nga lang dyan eh. Baka mamaya hindi ka na makapag-load eh. Negative ka na eh. Tama? Baka nga hindi ka na makapag-earning ticket, negative ka na eh. Tama? So para mas maintindihan mo yung negosyo, kailangan mo ibabad yung sarili mo sa training, sa S-Graph. Kaya dyan papasok yung S-Graph. Ano yung ibig sabihin ng S-Graph? Ano yung ibig sabihin yan? Ito yung right matching. Okay? Sa mga kapaano natin, yung business partner. Kaya kung pupunta po kayo dito, wag po kayong papayag na hindi nyo po mas maiintindihan yung negosyo at hindi nyo makakausap yung mga ka-business partner natin dito. Ang tips nyo ito tips lang para sa lahat ng team natin. Yung nag-umpisa sa ako, friendly talaga. Gusto kong malaman yung strength ng bawat isa. Para kung ano yung applicable sa akin, ayun yung aanay natin. Kung ano po yung pinaka pwedeng
mo, pwede nang kunin. Okay, paano yun? Like, for example, pagpunta kayo dito ng movies, observe kayo kung sino malapit. Pagka nandito sila, Aking Giovanni, Aking Joanne, di ba yung mga ibang grupo, Aking Joy, pakinig kayo sa kanila. Okay? Imagine nyo na lang yan. Lahat ng strength nila, kunin mo. Yung mga hindi, tapon. Para kung nakain ka na, isda. Kain naman, tapon tinik. Tama? So, yung mga applicable sa'yo, kunin mo. Yung mga hindi, edi huwag mo kunin. Diba? Kasi ganyan ako nag-start. Parang feeling ko nasa loob ako ng game. Alam mo, parang sa Mobile Legends. Diba? Parang, imagine mo na lang parang nasa Mobile Legends. Diba? Parang ikaw yung hero doon. Ngayon, may mga kalaban. So, kailangan, bago mo matalo yung mga kalaban, kailangan may mga tools ka. Diba? Ang tools mo, notebook. May mga notebook pa dito. Kasi hindi naman 100% pa-acquire natin yun sa utak natin ng agad-agad. Okay? Ang capacity lang ng brain natin, 25% lang yan. Tapos later on, yung mga pinag-uusapan natin dito, makakalimutan mo yan. Tama? Notebook, ballpen, F+, card, yung card natin, yung pinipirmahan. Then, ano pa? Training. Ayun yung mga tools natin. Parang ikaw kayo may kumbaga parang ikaw yung ano yung hero sa Mobile Legends. Kung familiar kayo sa laro yun. O kaya naman yung mga basta may mga, parang ikaw yung nasa loob ng game. Imagine mo, ikaw yung nasa loob ng game. Paano mo ipapanalo yung game? Yung game na yun. Kasi team player ka eh. Kumbaga parang sa basketball, ikaw yung MVP dyan. So, paano ka kikita ng malaki? Di ba? Paano mo mawibring yung trophy mo? Okay? Siyempre, ang kailangan mo po is dahil zero knowledge ka, ang kailangan mo, mag-effort, mag-take action para aralin. Even kami, even ako, nag-aaral pa rin talaga ako. Ang dami ko pang hindi alam. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang lawak ng ganitong negosyo na tipong everyday talaga dapat nag-aaral kayo. Okay? Everyday na pag-aralan yung business payment, pag-aralan yung mga ganito, pag-aralan niyo yung team, pag-aralan niyo yung client. Even kami, kahit kami speaker na kami ng company, nag-aaral pa rin kami. Bakit? Hindi para sa ibang tao, para sa sarili din namin. Kasi kapag hindi mo inaral yan, ikaw din mahihirapan eh. Tama? Hindi mo alam kung paano mo yung work with yung negosyo mo. Eh, paano pag may nagtanong sa'yo, uy, apply mo, paano yung business? Gusto ko na mag-franchise. Sabihin niya, apply niya dahil hindi niya pa alam. Ay, huwag mo na. Hindi ka mag-franchise. Di ba? Huwag mo na. Hindi ko nga to alam eh. Ha? So, pag ikaw, marunong ka, di ba? Kapag mayroon kang, kumbaga, binigyan ka ng tamang tao, magpapalaki ng grupo mo. Like, for example, Aking Rolando. Imagine mo, kilala mo po ba? Si Aking Rolando, imagine mo, ito si Aking Rolando. Ngayon, meron lang siya napa-franchise dito, si Aking June. Meron din siya napa-franchise dito, si Aking Chuy. Di ba? So, ngayon, ito nagkaroon ko ng mga leader. Ito din nagkaroon ng leader. 2,000, 2,000, 2,000, bangga, bangga, bangga. Ano gusto ko? Tama? Hindi niya rin naman kayong ganyan. Okay? Hindi din siya nag-aaral. Kaya nilagay siya nag-aaral. So, ibig sabihin, may active foundation. Lahat ng mga nagpa-earner dyan, hindi yan champion. Hindi yan yung parang wala. Okay? Lahat ng nagpa-earner dyan, inaral ng negosyo. Nag-effort. Okay? Kaya napaka-importante talaga na aralin din natin. Kasi kapag may alam ka, hindi ka takot eh. Tama? Kapag alam mo, katapos meron kang limang kausap dyan na gusto mag-project, paano yung ticketing yan? Paano yan? Diba? Ikaw 100% taas mo ka talaga kasi kahit saan, alam mo, aspeto ng business mo. Tama? So, dapat may duration ka din, may deadline. Marami kasi dito na tumatagal dito sa ganitong industry na walang deadline. Importante sa lahat ng gagawin natin ng pag-a-action is may deadline. Yes. Imagine mo, ilang buwan ka na dito, take note, nakumpleto mo na ba yung SDOT mo? Diba? Doon pa lang eh, mamumonitor mo yung sarili mo, kaya pala. Kaya pala ganito pa lang yung income ko, kasi ganito pa lang pala. So, doon mo makikita yung ginagawa natin. Tama? Kasi guys, ang pagkita ng malaki dito, hindi bara-bara. Naka-step by step yan. Hindi kayo tuturuan dito na, okay, dumaan ka dyan sa putikan, bahala ka na dyan maglilagpisaw, tappisaw ka dyan. Hindi siya ganoon. Okay? Kundi, step by step. First month, ano yung kailangan mong matutunan? Aralin mo to, isang buwan. Second month, kailangan nagtatransa ka na. Dapat may mga ganun target. Ako nag-target din po ako.
Actually, hindi po ako magiging ganito. Hindi ako ganito magsalita talaga. Kaya lang talaga effort ng akong aralin. Every evening, before ako matulog, nakikinig ako ng mga preacher, nakikinig talaga ako ng mga networker din sa mga iba't ibang mga motivational speaker. Kay Robert Kiyosaki, nakikinig din ako dyan. Kay Bo Sanchez, yung sa PCF, yung kay Bong, diba? Tapos marami pang iba. Sino pa yung meron akong isang sa pinapakinggan pa ngayon eh. Ano ba tawag ito? Ang pangalan niya? Si Francis. Basta yung Francis. Tapos yung isa naman, meron pa akong isang pinapakinggan. Yung isa di preacher dun sa Christian. Si Pahardo ba yun? Pahardo ba yun? Prado. Yun. Pinapakinggan ko din yun. Kasi yung mga sinasabi na si Ching Titan, pinapakinggan ko siya kasi marami ng negative sa labas. Tama? Mahihirapan tayong i-lift up yung sarili natin. Kailangan maging self-motivated ka eh. Kasi mahihirapan ka kung sasabayan mo yung pagiging negative tapos i-down mo yung sarili mo. Kasi ako nag-start na ako yan, tapos yung The Secret, sino nakanood ng The Secret? Wala pa. Yung law of attraction, yung kung ano yung iniisip mo, yun yung ibibigay sa'yo ng universe. Kaya napaka-importante, kung ano yung nasa isip mo, kailangan bantayan mo yan. Kasi pag negative yung nasa isip mo, negative din yung babalik sa'yo. Yun yung pala, kanya, for example, sabi natin, kung magiging positive, pag nag-isip ng umaga, shit, magiging positive ako may umaga to. Grabe. Tuloy-tuloy yung positive na yun. Kasi minindset mo na yung sa sarili mo na positive eh. Tama? So, yun po yung ating negosyo. Ayan, sa take action natin na yon. So, lahat yun, importante. Makinig ka, ano yung mga mindset. Kailangan kasi before ka makapag-take action, yung utak din natin, yung mindset natin is naka-condition. Kasi pagka nag-take action ka, baka mamaya, mapurwisyo mo yung ibang tao, yung burden sa heart mo, o kaya naman yung negativity mo, ma-share mo sa iba. Tama? Kaya kailangan be mindful yung mga lumalabas sa bibig natin. At the same time, yung mga na-chat-chat natin na mga negative. Okay? At saka sa lahat ng mga nandito, kung gusto nyo mas maging tiwala sa inyo yung mga customer ninyo, huwag kayong magpo-post ng mga negative sa Facebook. Okay? Huwag kayong magrarant doon. Okay? Kailangan ano ba tawag nito? Yung mga masasaya lang, mga positive. Okay? So, ganun po siya. So, yun yung pwedeng natin gawin. Kasi ganun yung ginagawa ko. Binigyan ako ganito rin pagsalita before. Kaya lang nakikinig lang ako sa mga speaker, paano nila binabagsak, paano sila nag-approach sa mga nila, di ba? At ito, what differentiates a dreamer from a doer? Marami kasi sa labas, okay, diba? Ay, libre lang naman mangarap eh, di ba? Ngayon, naging literal na, tama? Kaya lang kasi yung pangarap natin, kailangan, lagyan lang din talaga natin yan ng action para may workout natin siya. Tama ba? So, it is commitment, yung ano natin. Iba ang nangangarap lang sa may nararating. Naniniwala ba kayo dyan? Iba ang nangangarap lang sa may nararating talaga. Maraming tao sa labas na nangangarap sila na gusto nila magkaganito, ganyan. Pero wala silang nararating sa buhay. Bakit? Kasi hindi kaakibat ng gusto nating vision, kaakibat yan ng action. Tama, sabi nga nila, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So take action, empower yourself. Pagka nag-take action ka na dyan, may empower mo yung self mo para dumami yung organization mo. Guys, take note. Okay, sa ayot sa gusto niyo po dito, lahat ng mga tao na nandito, sa ayot sa gusto po natin, magkakaroon po tayo ng maraming tao dito. Okay? Magkakaroon po kayo ng tao dito under your line, under your organization. Kahit hindi ka mag-invite, magkakaroon po talaga kayo ng... Kasi kung lahat ng mga tao na nandito, kung gusto mo kagad kumita ng malaki, okay? Tapos ganito kasi yung strategy dyan. Bibigyan ko kayo ng tips Kasi ganito yan. Kung bakit marami sa amin, ito kasi yung Spartans. Marami nag-branches because of di ba? Ano ba tawag traditional. Thread, tsaka network. Okay? SWC, traditional, tsaka network. Ang ginagawa, actually, lahat kami, especially yung mga leaders dito, core leader ng Spartans Worldwide, ang tinatrabaho namin muna, yung pinakamahirap, ito. Kasi ito, madilim na lang to eh. Tama ba? Kasi sabi nga natin pay now, play later.
Tama? So, trabuhin mo to. Kapag dumami yung tao mo dito, sabihin natin meron kang 10 tao dyan. Eh, may mag-transact lang dyan, 10, di ba? Meron ka kagad dyan 100. Take note, ikaw ba nag-transact niyan? Hindi. Di ba? So, ngayon, ito, sundot-sundot na lang to. Bakit? Pag may magtatanong, pabook naman. May mag-remittance, pabook naman, pa-transact naman. So, hindi ka na kukulelat. Kasi dito, na-establish mo na. Di ba? Ito yung long term eh. Yung pinakamahirap, ito yung unahin mo. Para dito, madali na lang sa'yo. Kasi madali lang to eh. Tama ba? Mag-transact ka lang ng GCash, napakadali. Real time pa tayo, palakpakan naman natin yan. Ala, malaglag. Ayan pa, kulat nga ba? Di ba? Yung remittance natin, real time yan. Di ba? At bukod doon, kapag ka nagkaroon ka ng international, times mo yan sa 10, meron ka kagad dyan ng 2,500. Diba? Ayun o, battery. Lagay mo yan. Ayan, yung 2,500. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung nagtatransact niyan. Under your organization, yan yung binibigay sa atin ng law of leveraging na kailangan natin maintindihan bakit kailangan natin siyang aralin ng mabilis. Eh, bakit kailangan natin may deadline? Yung deadline natin napaka-importante. Kunyari, 1 month. Okay? Aaralin mo yung peak. Aralin mo yung prime. Diba? Yung prime po, ito po yung sa mga produkto. O, aralin mo yung next. Kasi ito yung heart of business, paano pag-approach ng client, ano yung mga strategy, dito yan malalaman. Ano yung mga ginawa ng top earners, ano yung pwede natin gayahin, dyan yan ang umpisa. Okay? So, deadline guys, deadline. Importante ang deadline. Okay? So, first natin, tip. Okay? Tip. O, hanggang kailan mo yan aaralin? 1 month, 2 months, diba? Prime, hanggang kailan mo aaralin yung pag-products. Next, hanggang kailan mo inaaralin? Diba? Pinipin, hanggang kailan mo ito aaralin, dapat may goal ka. Hindi po pwede ng 2024 until now, diba, nai-stuck lang tayo dyan. Tama? Kasi after ko, dahil ano yan, move forward na tayo. Tama? Tama. Kasi kung hindi natin yung workout, mapapag-iwanan tayo. Totoo lang. Tama? Sabi nga natin, di ba sa Niklia, hindi nag-upgrade na pag-iwanan. Yes. Ganun din dito. Kapag hindi ka nag-upgrade ng knowledge mo dito, may iwan ka. May mga bago dito, kumikita ka agad ng malaki. Bakit? Naran agad ng mabilis yung negosyo. Kaya nga di ba pag nagpapa-welcome tayo, aralin na mabilis yung negosyo. Tama? Kasi hindi siya lang sinasabi. Di ba? Never think that blessing will just fall on your lap. You need to pursue it. Si Mark Zuckerberg, hindi po siya naging successful na inantay niya yung success. Yes. Ayan. Ito po yung sample ng S-Class. Ayan. Sa lahat po ng mga wala ng ganito, kailangan po natin to. Bakit? Kasi po yung kailangan natin mapagpipil. Bakit? Ito yung kailangan natin, guys. Mahihirapan tayo pagkakon ng malaking building kung kailangan pa lang, mababaw na. Kung ito yung kailangan natin, kasi ito yung pagkakon kami. Bakit? Kasi yung result mo, tumayo mo lang yan. Di ba kung hindi? Sabi ko po yung class natin, ayan. Sabi ko yung mga po yan. So, kailangan makumpleto po natin yan. Paunahan makumpleto. Kasi kapag makumpleto mo ito, I'm sure, kumikita ka na ng malaki. Yes. Yes. May kumikita at nakagalan tayong body mind and soul. Alam niyo ba kung meron sa body mind and soul? Ayan. So, meron tayong body mind and soul and then foundations to success. Okay? Dito yan makikita. So, second all, kailangan po natin yan workout. Bakit? Hindi para sa ibang tao, hindi para sa sarili natin. Ano mo, kapag hindi mo winarkout yung ganitong negosyo, walang ibang hindi ka dito kung ikaw. Hindi ka kikita. Hindi ka kikita. Okay? So, take action. Okay? Huwag niyong isipin na hindi ko makalalagay sa akin. Okay? Wala na ganun. Okay? Kaya kailangan natin little by little. Huwag natin ibuksin ko lang natin natin approach. Imagine po tayo 24 hours every day. Imagine po naman, yung 24 hours, kahit 2 hours, hindi natin nagbigay ng panahon yung negosyo. Tama?
Gamitin yung negosyo na to, ito yung magpapabago ng buhay mo, mag-amit ka na ito ng leveraging for your future. Worth it pala bigyan ng time? Worth it. Ayun kasi nakakailangan. Okay? Kaya kung may oras din, kung bakit natin kailangan mag-effort, sabi ko nga, ganito lang yan, no? Di ba? Ganito. Ganyan. Di ba? Ito yung effort mo, ito yung time, ito yung income. Naglalagay ko ng time, madaming effort, maliit yung income. Naglalagay ko ng time, effort, ang liit ng income. Naglalagay ko ng time, effort, ang liit ng income. Tama? Naglalagay ko ng time, effort, medyo lumalaki ng income. Naglalagay ko ng time, konting time, lumalaki ng lumalaki yung income. Hanggang sa maliit na lang yung time, effort, until such time na continuous, ayun na pa-consequence ng financial freedom. Yes. Grabe! Kailangan talaga natin. Okay? Yung tayo financial freedom para sa ganitong klase. Okay? And nasa ito doon? Ayan. Ayan. So, next. Ayan. May gagawin talaga tayo. So, ano ba kayo may gagawin tayo? Yes. Sabi na iba, may gagawin ka lang, kailangan lang po. May gagawin tayo, guys. Hindi po pwede wala tayong gawin. Kailangan natin gawin. Tama ba? Kailangan natin gagawin tayo. Kasi kung hindi natin gagawin, nahihirapan tayo. Tama? So, yung working mo na natin. Ang dami yung mga tao kung may gagawin. Yes. Okay, so number 5 na? Ayan. So, hindi naman sinabi sa inyo na gagawin mo ito ng 24 hours. Hindi naman hinihingi sa atin ni Spartan Soulboy na 24 hours gagawin yung ganitong business. Sabi nga, alam niya kahit 1 to 2 hours lang everyday. Tama ba? So, yun yung kaya kong ibigay. O yun yung pwede natin i-work out. Diba? So, yun yung kailangan. Then, as in po doon, lang bago kumilos. Ayun na, ito na. Hindi mo ma-execute ang bagay ng walang plan. Kaya napaka-importante, makapag-plano tayo. Plan the whole day. Ayan. Like the night before. Before tayo matulog, ano ba yung plano mo sa buong paghapon? Kaya yung bakit nagkakaroon tayo? Kasi, ito guys ito tips lang dito, para mga ibang na naman dito. Kailangan natin kumapagod. Di ba morning routine. Ayan. Morning. Ayan, morning. Ito ba yung tayo tinatawag na ito? To-do list. Ayan, to-do list. Yung morning natin, meron tayong 9, sabi na 9 a.m. hanggang 9 p.m. Ito, mag-aasikaso ka, linis ka, sa sarili mo. Okay naman 5 a.m. hanggang 6 a.m. asikaso ka. 7 a.m. ito na yung gagawin mo. Personal mo, di ba? Meditate ka dyan, mag-pray ka dyan, di ba? Tapos 9 a.m. Dapat basta ganito, 9 a.m. 9 a.m. to 10 p.m. Ay, 10 a.m. That's 11 a.m. 12 p.m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ito, so ibig sabihin, itong point nito, ano kung ginawa mo dito? Kailangan daw productive ka. Kaya ito yung ginagawa ko, pag morning routine. Dito, gigising ka na, di ba, pag-pray ka dyan, mag-aalmusal ka, sikas ka sa sarili mo, dito maliligo ka na. Kailangan maaga ka maligo. Kasi, kapag hindi ka maaga naligo, tatamarin ka na. Hanggang sa buong paghapon ka, nahihirapan ka ng ulo. Dito maligo ka na dyan. Dito, kailangan kahit man lang meron kang tinarget na 3 transaction. Dito, meron kang natakausap na 2 client. Di ba, singitan mo lang to ng isang client. Di ba, ito, personal mo na yan. Ito, training. Di ba? Kahit sundot-sundutan mo lang yan. Yung tipong hindi naman buong oras yan eh. Di ba? Kasi ito, call transaction, 4 minutes lang yung transaction dyan. Di ba? 5 minutes ang ano ba naman yan, parang hindi mo pagawa yung tama ba? Tapos dito, kapag may break time kung ikaw naman ay working, di ba? Cellphone lang yung business natin, guys. Tama? Hindi natin kailangan malaking pwesto para lang magkaroon ka ng ganitong business. Then, plan the whole week before. Okay? Plan the whole week. So, for example, ngayong araw na ito, di ba, mamayang gabi, di ba, uuwi ka na.
before ka matulog, magplano ka na ang gagawin mo yung bukas. Di ba? Then, Sunday, kailangan may planado ka na yung plano mo mula Monday hanggang Sunday. So, another Sunday, plano mo. Then, plan the whole month. So, pinaka-first day of the month, March 1, Feb 1, di ba? April 1, nakaplano na yung buong month. Okay, magkano gusto mong income, ano yung target mo, ilan yung kakapasapin mo, ilan yung target mo na pay it, diba? Plan the whole year. Okay? The first day of the year. Kasi nakaplano yan. Ito yung plano. Ay, pakita ko din lang. Ito yung planner. Like, imagine mo ganito yung planner. O, diba? Punong-puno. Diba? So, yung sabihin, nandito lang sa mga kikilosin mo, lahat ng mga kailangan mo, diba? Tapos, syempre, yung planner na to, lahat ng gawin ganito, pwede take action. Kailangan po natin ng take action. Actually, hindi pa natin yung pinakasabi. Diba? Kasi ang lahat ng milyon dito sa ganitong negosyo is sobra talaga yung drive nila. So, ngayon ito yung ano natin, planner. Diba? January. Diba yun yung mga reminder sa sarili ko, diba? Tapos mga nakausap ko, ang dami. Diba? So, dito na nilalagay, tapos yung vision ko, ayan, yung vision ko yan. Tapos ano ba yung mga target ko, ayan, mga tutulong ko sa mga tao. Lahat po yan, hindi yan nila-bira. Lahat din pinag-isipan at lahat din pinaplano. Kaya lahat ng mga pinaplanuhan dito, palakpakan mo sarili mo. Kasi imagine mo yung apply mo, may plano sa'yo, di ba? Ang hirap naman ito. Kumbaga, lahat ng mga apply natin, yung grupo natin, may plano na to. Kaya na-excited ako para sa Team Rising Phoenix. Kasi alam mo ba, yeah, kasi tayo pa tayo. Na hindi natin mag-go na ang earner dito kay Sparta. Sabi nga nila, huwag silang titignan, di ba? Huwag silang makikita. Kasi pag makikita sila, hindi na tayo. Ganun ako confident kasi may plano. May plano, guys. Kaya kung hindi na sasabay, makapag-iwanan tayo. Tama? So, pag maglaran nito, ang pag-top earner dyan, hindi yan wala lang. Activate na ng income. Tama? So, lahat kasi apply team, may akit natin yung top earner. Okay? Si Ashley, gusto mo ba mag-top earner? Yeah! Ashley, gusto mo mag-top earner? Yeah! Kasi ikaw ang pala eh. Apply team, gusto mag-top earner? Yeah! Apply team, gusto? Apply mo sa'yo, gusto? Kumila dito? Di ba naman sa'yo gusto? So, kailangan natin pagtulungan, mag-work out. Wala, si Ate Brenna. Si Ate Brenna, magkakita ng malaking Spartan. Si Ate Bro. Kaya Ate Lita. Diba? So, si Ate Connie. Gusto ba pumunta dito? Kasi kung gusto mo, gusto din namin. Kasi kung bakit nagsasacrifice yung mga athletes natin, especially tayo na, yung mga drug mentor natin, yung mga oras na buhay, ano po natin nila. Kasi hindi para sa lahat ng mga taong nagtiwala dito sa okay, kasi hindi ko na bawat isa hindi lang isang pangarap. Lahat ng pangarap na kumikita. Guys, itong mga training natin na ito pinag-iisipan ko. Hindi lang to dahil lang ginawa lang natin, lang hindi. Para to talaga sa team natin. Para lahat tayo is mag-equip doon sa battle na nakaharapin natin. Tama? So, yun po yan, kailangan natin ng massive action. So, kailangan po natin mabilis ang kilos. Wala po dito na step po na palagyan lang yan. Kapag na-wire ka, nag-execute ka, yan. Di ba? Hindi ko ang loob kasi every time na nagbabago sa mga team rising Phoenix, mas tumataas.
Kapag nagdadapakmas, lumalaban. Tama? So, ayan po yan. Then, nasa po doon, ayan, kailangan po natin ng massive action sa ating negosyo and prospecting. So, yung action na gagawin natin is prospect. Traditional pa, kailangan natin prospecting. Okay? Imagine mo, kahit na magtayo ka ng sarili mong dahil do malalaking kumpanya dyan, hindi matatapos yung prospecting, guys. Even dito sa ganitong negosyo. So, lahat mo ba dito nakuha ng red prospect list na? Yes. Kasi guys, bilang na natin yan. Even kami din. Ang core prospect ko na sa almost 1,000 na ako ma-reject pa. Kunti sa amin, kaya kailangan bumili kayo ng notebook na makapal. Pero yung Bible ng libro mo. Okay? Wala na yung prospect list of your customer. Okay? Sa traditional naman yan, o kaya naman sa network communities, okay. Then to do is, yung sinabi ko sa inyo kanina, mag-take action na, kailangan mo routine everyday self-management. Okay? Self-management, kung routine ko. Paano ba ito? Gusto natin pumayat, hindi tayo papayat kung hindi tayo mag-gym, hindi tayo mag-gym. Tama? Hindi tayo magtrabaho, hindi tayo magpapatrabaho. Hindi tayo magpapalit tayo sa work. Hindi tayo magpapagawin ng service. Kailangan natin ang sasakyan ko dito. Lahat ng service. Pulis dito, lahat po yan. Ay, lahat po sa sarili mo. Nagbawa ng pinag-pulis. Yung even na yung mga pulis sa grupo. After today, also, dati, kumikita ng 8,000 per month, di ba? Malaking sa mga lahat training. Di ba? Yung tipong, imagine mo sa akin, doon, engineer sa Abu Dhabi, sa ano, ano ba? Sa Saudi, di ba? Pero nagsusulat, may prospectus. Di ba? So, hindi ko basihan kung ano yung profession mo. Ang pinag-basihan dito, ano yung gagawin natin para makuha natin yung success? Tama? Dito yung activity. Ayan, sino yung pinakausap mo? Budget yung rate na. Kailangan kami na pinakasabi ko, mas kailangan gusto natin, di ba? Pero mas kailangan gusto namin mag-convert kasi alam mo bakit. Pag may nakatabi kami sa date, makukwento namin. Nalaman ko na namin. Grabe. 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 Eh, salita yung katabi mo. Oo, grabe. Ganyan na lang. Pero, hindi ko nag-open na siya. Ay, grabe po. What grabe. Tabako. O, di ba? Doon na yung magpupunta. Di ba? Kasi sabay lang sa vacation. Di ba? Hindi ko sa putang relo. Parang magtanong. Kaya tatanggal ko rin mo, no? Ako sino mo tanong? Ano mo mas na po? Di ba? Tatanggal. Photo na. Grabe, photo na pala po. Di ba? Okay conversation. Doon mo naman ang mga market. Tama? Yes. Kailangan. Kasi, ito hindi, kasi natin, kahit gaano maganda yung produkto mo, like, at saan mo nagbibenta ka ng ba? Kahit gaano ko maganda, lumibig ako kanya. Diba? Tapos sa maganda yung cabinet mo, hindi mo sinibinibenta, magbenta. Kaya sa kailangan mo ang iniwan yan. Yung ino-offer mo sa market, basta ino-offer mo, mabibenta yan. Tama? Ganun siya. Yung 14,000 na meron tayo, lahat yan, ma-offer. Imagine si Alvin King, nagagawa, 70 years old. Si Alvin King, diba? Si Alvin King, nagagawa, 70 years old, ginawa yung work ng negosyo. Pagka-office, so, wala tayong twist. Wala tayong dahilan. Diba? Wala tayong dahilan. Magawa yung business. Tama ba? So, ibig sabihin, yun po yung talagaan sa negosyo natin. Kasi dito, kaya kung kita, pwede po sa first. Then, nasa ito doon, ito, sa akin, gusto mo mag-handle ka ng tao. Naniniwala ko.
Yan, kailangan makagawa natin ang pricing nila. So, bang matapos? Okay? So, hindi ko kasi. Ayan. Huwag kang matapos kasi, kahit tayo ka ng gawa, magdanda ka ng tao. Kahit magaling ka ng dati, magkakaroon ka pa rin ng, ng way para mag-handle ng tao. Maganda ng tao. Kasi ang negosyo natin na, oo, tama. Yun natin, para workout natin, yung core validation natin. Yun. So, kailangan natin, doon pa rin ang core foundation. Di ba? Training. Di ba? Yung lahat ng routine, lahat ng cycle. Di ba? Pag invite ka. Di ba? Na prospect pala, prospect. Inviting, pay-in. Di ba? Pay-in, ito tutulungan ko na yan kasi nag-pay-in na yan eh. Branches mo na yan eh. Tama? Tsaka mo i-duplicate. Kasi kung bakit tayo nandito, para magkaroon tayo ng law of leverage. Huwag niyo itong kakalimutan. Ay, law of leverage. Tama. Huwag niyo nakalimutan niya na law of leverage. Kung bakit natin ito i-work, bakit kailangan mo siyang mag-aaral? Kasi kailangan mag-spesifikan mo na doon ng tao. Tama? So, yan po siya. Then, ang sabi mo doon, siyempre, ang big network, kailangan papasok ang big. Kailangan ko pala yung gusto ng building town. Wala sabi yung inaya. Sige ko sa mga kita. Kailangan na ito big network. Okay? Yung big network, big income. Ano sabihin ako, malamok ka yung sign mo sa kung magkikita ng another person. Okay? So, ganun po siya. Bigyan kami ng point of view. Secondly, ayan, secondly, 24 hours lang naman yung oras niya, di ba? Dapat tayo 24 hours. Nagpag 25 hours dito, wala. Secondly, sa SM, ilan yung tao sa SM? 8,000. Ilang oras yung pinagay ka ng mga tao doon sa kanya? Di ba 8 hours? Yes. O, 8 hours. I-times mo yan, meron siyang 54 hours, 1,000. Kung bakit siya kumikita ng dito. So, ibig sabihin, yan ang pwedeng gagawin natin para kumita tayo ng million. Pag pangalit ko, sa pamamagitan ng other person. Tama? Tama niyo all the time. Kami talaga ang kayamanan natin. Kasi yung oras, kahit gaano kailangan, hindi mo kayang binila, ay hindi mo kayang kumita. For example, 18 years old, pwede mo pong sabihin sa bata na, hindi ko na lang 18 years old ka, pinalaman na, ikaw na 6 years old. May hindi. Di ba? Di ba nga di ba nga walang oras mo na kalang araw? So, dito sa ganitong negosyo, kung bakit natin siya i-work para magkaroon tayo ng big network, hindi masayang yung oras mo. Kasi ang target natin, kung ilang taon ka na, 1 to 3 years lang. Bigyan nyo lang kami ng seryosong 1 to 3 years lang. Tama? Yes. Bigyan lang natin sa Sparta sa 1 to 3 years lang. Tama? So, para may workout natin siya. Then, aside po doon, ayan. Analyze the result. So, kapag gina-workout natin yung ganitong negosyo, kailangan analyze the result. So, doon sa workout natin, di ba nagawa ka ng to-do list mo? Di ba gumawa ka ng to-do list mo? Gumawa ka ng prospect list mo, nag-invite ka. The end of the day, ano yung analyze result? Good ba or bad? Pag good, continues. Okay? Improve lang, additional spices, additional lang yung ingredients. Diba? Pero kung bad, adjust. Okay? So, kailangan may identify natin paano tayo mag-a-adjust ng mabilis. Okay? So, analyze the result. Kapag magkakaroon tayo ng action sa gagawin natin, kailangan ma-identify natin, hindi ba ito o hindi? Pangit ba ito o maganda? Diba? So, ayan. Evaluation. Kailangan natin mag-evaluate sa lahat ng mga prospect natin, na-invite natin, ano yung naging kulang doon? At bakit hindi nag-franchise? Ano pa yung attitude na kailangan nating baguhin? Yung skills natin, ano pa ba yung kulang? Marami pa po ba dito hindi alam kung paano mag-present ng negosyo? Ayun. Kaya pala.
Ayan. So, ibig sabihin, may something na kulang, di ba? So, yun yung i-improve natin. So, ibig sabihin, wala pong naging successful dito sa ganitong larangan ng negosyo na hindi alam paano mag-present ng ino-offer niya. Tama? Parang ganito lang yan. Gusto natin magtinda ng balot pero hindi mo alam kung ano magiging benefit kapag kumain ka ng balot. Tama? So, ganun din po dito. So, kailangan alam po natin yan. Ano po yung attitude at magiging mindset mo kapag winworkout na natin yung ganitong negosyo. So, ngayon, ikaw mismo yung magsabi na kailan mo ba aralin yung business presentation? Ikaw yung maglaan ng time. Ikaw yung magbigay ng duration. Kasi yung lahat ng mga tao nandito, even ikaw, lahat tayo dito, is meron tayong mga timeline. So, ayun yung i-evaluate natin. Ay, man, hindi pa pala ako marunong present. Siguro, ayun yung kulang ko. Ay, hindi pa ako marunong mag-closing. Diba? Ay, hindi pa ako marunong mag-share. Ayun siguro yung i-workout ko. Ngayon, lalaan mo siya ng take action na mag-share ka. Diba? Ipupush mo yung sarili mo na umaten sa ma'am. Diba? Umaten sa ma'am, mag-share sa ma'am. Diba? So, yun po yun. Then, aside po doon, pagka na-evaluate nyo na po yung result, kung alin po dyan yung kulang, di ba, dapat aware ka sa nangyayari sa negosyo mo. Yung rate ba na ginagawa mo is okay or hindi. Para mabilis mo maagapan. Kaya nga every week meron po tayong mga meeting. Nagkakaroon ba kayo ng meeting sa mga uplines? Ayan. So, meron po tayong mga meetings na ganyan. Para lahat ng kailangan po natin i-adjust, is ma-adjust po natin. Okay? So, yun po yung evaluation natin. Kapag na-identify na natin yan, monitor everything. Kailangan po natin mag-monitor. Total activity. Sa loob ng isang araw, ano yung ginawa mo para sa negosyo? Total improvements. Ano pa ba yung kulang na skills na hindi mo pa naaaral? Okay? Ano pa? Yung activity, ano pa ba? Total income. Magkano ba yung income mo ngayong isang linggo? Okay? Total income, and then po doon, di ba? Your organization. Ano na yung monitor, ano na yung lagay sa mga tao mo. Okay? And walang malaking negosyante na hindi nagmo-monitor. So, walang ibang magmo-monitor ng negosyo natin, kundi tayo lang din. Tama? So, ayun po yung i-workout natin. Kasi, dyan natin malalaman kung bakit walang result. Kasi dito yan ma-identify eh. Like, for example, ganito. Sa buwan ng Feb, bakit kaya walang naging result? Questionable. Bakit zero yung check-in? Diba? Bakit hindi kumita ng malaki? Ano yung naging activity mo sa loob ng isang buwan? Ganun yung mga sa tracing. Ano yung naging improvements mo? Ano yung naging total income mo? Your organization, self, di ba wala? So, ibig sabihin, doon mo makikita na, ay, oo nga, kaya bakit pala ganito pala yung ano ko kasi wala pa pala ako naging product activity. So, doon na yung papasok. Kaya meron po tayong mga planning. Alright? So, may excited na. So, bukod doon, ayan, bilisan ko lang. Paano kung mag-isa pa lang ako? Ayan, kunyari, paano kung mag-isa ka pa lang dito sa ganitong klaseng business? So, okay, ngayon, i-monitor mo yung sarili mo. Okay? Kung pag ikaw mag-isa sa business na to, ang kailangan mong tanungin yung sarili mo lang. Huwag kang huwag po tayo mag-blame ng ibang tao. Kasi kung ano po yung magiging result natin dito, kasalanan lang din natin. Okay? So, yun po yan. Monitor yourself. Ayan. So, yan po yan. Bilis ako na lang. Monitor yourself. Ayan. Then, kapag na-analyze mo na, dapat hindi matagal. Like, for example, na-analyze mo na ba, yes or no? Maganda ba o pangit? Yun lang yun. Tatanungin mo, kunyari, ito, nagawa mo ba yung negosyo, magkano kinita ko dito? Pagka 10,000, maganda ba or hindi? Kapag maganda, naging good yung no, di continue. Kung ano yung ginagawa mo ng week na yun, hanggang sa parating mo siya. Ganun lang din yung ginagawa niya nila Apply, di ba? Tsaka nila Apply John. Ayun, grabe yun sila Apply John. Palakpakan naman natin si Apply John. Ayan. Top 1 ng buong Spartans pero nandito. Di ba? Dami pay. Di ba? So, maging totoo ka lang sa sarili mo para magawa mo ng tama yung evaluation. Kailangan mo maging totoo na sasabihin mo talaga sa sarili mo na may ginawa ba talaga ako o wala. Meron ba talaga akong win-workout o wala? Kasi pag magiging denial po tayo, mahihirapan tayo ma-identify kung ano yung i-adjust natin o ano yung kailangan natin maging solusyon doon sa win-workout natin. Okay? So, bukod po doon, ayan,
Write the total evaluation. Ilagay mo lahat ng evaluation mo, ano ba yung mali. Tapos make solution. Kunyari, problema yan. Di ba, nag-invite ka, tapos 10 yung invite mo, pero walang nag-franchise. May something na kailangan i-adjust. Ano yung solution? Di ba? So, make solution. And, ayan. Clear vision. Kapag ka nag-solution ka, kailangan talinaw sa'yo kung bakit kailangan sa solution. Kasi minsan, kapag hindi malinaw, magiging mali yung solusyon natin dun sa isang bagay. So, dapat mapunta dun sa gusto natin mangyari. Yung tipong yung daan ganito. Daan natin pag ganito eh. Tapos dahil na nalilito ka, gumanito ka. Di ba? Lumiko ka. Pag sinabi natin left, left tayo. Pag sinabi natin right, right tayo. Walang labis, walang kulang. Tama? Ayan, so clear vision po tayo. Then, meditate. Analyze mo yan. Meditate ka. Kailangan mo pag-post ng konti. Meron tayong tinatawag na zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Yung zoom in, yung i-check mo talaga yung pinaka-detalyado. Yung zoom out, laban sa picture. Ano yung nangyayari sa paligid? Nagigets? Okay? Zoom out. Okay? Ito yung negosyo mo. Parang sa chest lang, ito yung nakitingin doon sa taas ng chest, ano yung kailangan mong i-move. Yun yung zoom out. Okay? So, para mas makita mo yung pinaka-buong picture, kailangan mo mag-zoom out. Ito naman, yung pinaka-last natin. Ayan, last na to. Ayan. Adjustment. Ayan. Adjustment. Ayan. Ito napaka-importante nito. Adjustment talaga. Kasi marami talagang nahihirapan na gawin yung negosyo. Kasi ganito yun. Kapag hindi na-identify, like for example, ganito, di ba nag-decide ka? Decide. Tapos take action ka. Action ka. Tapos analyze ito. Marami dito na isa. Analyze. Tapos dito yung advance. Dito, mali yung analyze. Like for example, akala niya yes, maganda, good. Pero hindi pala good. Kaya kailangan, dito talaga ang pinaka-importante. I-analyze mo kung yung tinira mo ba is good yan. Sa loob ng isang linggo, ilan ba nakausap mo? May lumabas sa tingin? Ilan ba yung nag-franchise? May in-income ka ba? Dito, kapag ka meron, good yung result na lumabas, ibig sabihin, dito ka na mag-try ng adjust. Ano yung adjust? Adjust na i-continue lang yung tamang ginagawa mo. Okay? Kapag mali, kunyari ba, pangit ng diging senaryo, wala kang tao, walang income, wala lahat. Doon ka mag-a-adjust. Ano yung kailangan i-adjust doon sa. Okay? Importante yung adjustment. Okay? Yes. Ayan, para mag-move forward lang tayo. Kasi ito yung grupo natin, nag-adjust lang din tayo. Okay? So, ang goal natin to, parami tayo sa office at unti-unti na yan. Dapat next Monday, yan ba, meron ka nang ibibring na isa doon sa katabi mo. Dapat, ano ba tawag ito? Meron kang isa lagi na dadalhin dito. Huwag kang papayag na mag-isa ka lang. Okay? So, asali po doon, adjust. Assessment. Ayan. Ito na yung sinasabi ko. Effective ba or not effective? Ayan. Effective ka ba o hindi? Kasi kailangan mo yan malaman eh. Sa isang linggo kaya importante ang assessment isang linggo. I mean, hindi naman yung buong isang linggo ah. Yung kumbaga after 1 week, tuwing Sunday, parang ganun, or Monday, ganun. Okay? So, 1 week, ano yung assessment mo doon? So, ano ba yung nagawa ko ngayong linggo? Ba't wala akong check eh? So, doon mo may adjust yan. Ay, wala pa lang. Sa wala akong invite. Kaya pa lang. Ganon. So, ayun po, doon papasok yung adjustment natin. Doon mag-desisyon magbago. Lalo-lalo na guys, para sa atin. Diba? Kailangan natin mag-decide na magbago. Kasi change is necessary. Tama? Yeah. Kapag hindi tayo magbabago sa aksyon na gagawin natin, walang magbabago. Tama? Kung ano pa rin yung ginagawa mo, still, ganun pa rin yan. Then kapag walang result, huwag tambayan. For example, wala ka pa rin income ngayon, huwag kang papayag nung wala kang income, kahit lang third service pa yan. Tama? Then aside po doon, ayan, huwag bumalik sa dating gawin. Like for example, nagawa mo na siya, di ba?
Like, for example, ginawa mo na siya, huwag ka nang babalik sa dating gawin. Okay? So, parang ganito, marami kasi dito, ganito. Ayan, kasi ganito din ako eh. Ayan, para sa akin din to eh. Training ko. Ayan. I-imagine mo, di ba? Good na eh. Kunyari, first week. Okay. Yung mga nakausap ko dyan, 20 invites. Okay yan. Second week, ganda, tinamad na. Naging isa na lang. Di ba? Then third week, di ba? Naging 30 yung invite. Ngayon, fourth week, naging 0. Di ba? So, ibig sabihin, hindi nagiging consistent. Bumabalik. Then, sa ako nagawa. Tapos, yung mga pinork, yung mga binago, binalik na ulit sa pinaka-umpisa, kaya tumatagal. Tama? Ayan, so ito yung maraming tao in denial. Kapag ka nandyan ka sa in denial stage na yan, kailangan mo pupunin yung sarili. Okay? Kailangan mo talagang pupunin yan. Kasi hindi ka makakapag-move forward kapag in denial stage ka. Like for example, sinasabi ko na, hindi ka po ito, gagawin ko ito eh, pero in denial ka. Mahirapan ka. Ako, sinaccept ko sa sarili ko. Sabi ko, okay, wala tayo sa akin. Ganyan-ganyan. Ito yung income natin, hindi mo pwede. Paano ka bibigyan ng tao? Ganito yung attitude mo, ganito mindset mo. So, kailangan accept mo sa sarili mo na may pagkukulang ka. Tama? That's the time na makakaisip ka ng solution para mapunan mo. Tama? So, gagawa ka ng action para mabago yan. So, kailangan huwag kang maging in denial na akala natin meron tayong ginagawa sa business pero wala naman talaga. Tama? So, ganun siya. So, bukod doon, ayan. Kilala niyo po ba yun? Si Mark. Ito yung tipong si Mark Zuckerberg. Talaga ito eh. Grabe na niyo po ba? Bata yung milyonaryo. Kasi bata pa lang siya, naisip niya na yung ganyan. Pinursu na lang yung gusto niyang mangyari. And then si Bill Gates. Okay? Kilala niya si Bill Gates. Familiar kayo sa kala niya? Microsoft, Bill Gates yun, di ba? So, si Bill Gates, hindi siya nag-antay na lahat na nagdaan niya sa field, nagdaan niya sa 4 pillars, nag-decide, nag-take action, nag-analyze, di ba? Imagine mo yung Facebook ata, 10 years, 20 years before siyang puputok. Imagine, si Bill Gates din ganun din. Almost 20 years or 15 years before sumabog yung bago magkaroon siya ng breakthrough. So, ibig sabihin, lahat ng tayo dito is meron tayo, meron tayong breakthrough. Okay? So, may tamang time para sa'yo. Kaya kung bakit kailangan gawin at i-workout natin to, alam mo kung bakit? Kasi hinahanda ka na para sa blessing na para sa'yo. Tama? So, ayun yung nakaka-excite. Kailangan ma-excite ka dun. Diba? So, yun yung nakaka-excite kapag tinatrabaho natin to. Ito yung quotes. Isa sinasakal ko yung sarili ko na ganito. If you always do what you always did, you will always get what you always got. So, ano yung ginagawa mo? Okay? So, ano yung ginagawa mo? Ibig sabihin, walang magbabago kung paulit-ulit natin gagawin yung mga hindi naman talaga dapat na ginagawa. Tama ba? So, walang magbabago. Kung ano pa yung ginagawa mo doon sa sitwasyon mo, kasi hindi tayo nag-a-adjust, hindi natin workout yan, wala. Ganun pa rin yan. Tama pa rin na yun eh. Sabi ko dun sa isang linatagan ko kaninang umaga. Sabi ko, ma'am, alam mo, etong ganitong negosyo, marami kasi din sa labas na gusto nila maging successful sa buhay nila. Pero parang ganito lang yan eh. Yung parang nagwawalis ka, nabukas yung electric fan. Yung tipong nagwawalis ka, di ba? Pero alam mo naman sa sarili mo na yung kalat bumabalik lang din. Tama? So, ganun siya. Ayan, sabi ng Albert Einstein. So, bukod doon, di ba? Meron pa ako dito eh. May sinulat ako dito. Medyo na ano lang ako. Sabi dito, if you want success, you must be willing to pay the price. Di ba? Totoo pala yun. Hindi kasi pa pwede na maging successful ka lang na magic. There's no such thing as magic, sabi nga nila. Tama? So, yun. Then, bukod dun sa mga ginawa natin, syempre, pag nag-decide ka na, ito yung magiging cycle niyan. Ito na. Kailangan yun
Importante yung 4 pillars sa ganitong business. Kasi, ano to yung zoom out. Kung ito yung picture, ito yung mapa mo. Zoom out, ikaw yung nagmamaniobra yan. Diyan papasok yung 4 pillars. Okay? Decision, kapag nag-take action ka na, tinarget mo yung sarili mo, pag sinabi mo gusto ko kunin yung top earner, gusto mo kumita ng malaki, kapag ka nag-yes ka na doon sa decision mo, yung aakma doon sa action na gagawin mo, doon yan magbumula sa vision mo. Like for example, gusto mo pumunta ng Quiapo, alam ng sakyan mo, papunta ng SM North. Di ba? Hindi. So, ibig sabihin, kung pupunta ka ng Quiapo, ang sasakyan mo, pa Quiapo din. Tama? So, ganun po siya. So, bukod doon, ayan. Take action, analyze result. Di ba? Bukod doon, ano pa? Diyan na yung adjust. Tapos, paikot-ikot lang yan. Cycle lang yan. Paikot-ikot yan. Decision, take action, analyze result, adjust, decision ulit. Kasi everyday, nagde-decide tayo. Tama ba? Yes. Pagbangon pa lang sa higaan mo, magde-decide ka kung lalabas ka ba, maniligo ka ba o hindi. Eh. Tama? So, yung iba naman dito, pag-isip sa umaga, hindi alam, di ba? I-invite ba o hindi. Tama? So, cycle yan. Everyday, magde-decide ka. Open yung notebook mo, okay, i-decide mo. Okay? Magte-take action ako. Anong action na gagawin mo? Maliit na bagay, di ba, na i-take action mo, malaking impact yan sa negosyo mo. So, hindi mo makikita, hindi mo ma-appreciate yung malaking impact niyan. Kung yung maliit na bagay, hindi natin siya may work out. So, yun po siya. So, repetition is a form of change. Okay? So, eto po yan. Big organization, big result. Kapag na-workout natin yung 4 pillars ng maayos, ang ending niyan, big result. Okay? Sino po ba dito gusto ng big result? So, lahat tayo. Kaya kailangan natin magtulungan, guys. Hindi natin to kaya mag-isa. Kaya yung grupo natin na Team Rising Phoenix, magtulong-tulong tayo. Diba? Yung galing mo, hindi namin yan, sabi natin, meron kang alam na hindi namin alam, may alam kami na hindi ko din alam. So, meron kang galing na hindi ko alam, may galing si Apply Noy na hindi ko din alam, may galing ako na hindi niya rin alam, si Apply Rosario, may alam din siya na hindi ko din alam. Alam mo yun? So, lahat ng mga strength natin, parang mga Avenger tayo. Sino dito yung may mga kapangyarihan? Mga Avengers. Ayan. If you fail, wait lang. Ito. If you fail to plan, you plan to fail. If you aim for nothing, you will hit nothing. Okay? Kung i-hit mo yung nothing, wala mangyayari. Ang kailangan lang po natin dito, 4 na tamang tao. Ang goal natin, guys, Apply Silma, ang goal mo 4 na tao lang. Apply Rosario, ang gusto lang natin mahanap yung 4 na alas mo lang. Apply Noy, tinutulungan natin yan lahat ng mga tao na dito para makahanap ng 4 na tamang tao lang. Tama? Even kami, naghahanap din kami ng mga tamang tao na 4. Kasi lahat tayo may mga alas. Meron nang nakahanda na tao para sa ating lahat. Tama ba? So, kung hindi ka magiging preparado, hindi ka magiging prepare kapag dumating yon, di ba, masasayang. Di ba si Lord, parang ganito lang yan eh. Di ba, ay, ito si Apply yung skill mo. Nagpe-pray ito, gusto mabagong buhay. Tapos ito yung tao na para sa kanya, naka-prepare na. Ngayon, dahil hindi pa nakita, yung talagang, yung eagerness, ay, okay, sa iba ko muna ibibigay ito, kasi baka masayang. So, ganun siya. So, kaya kailangan, magplano tayo, at yung plano natin, workout natin yan, kasi hindi mo naman ito gagawin mag-isa. Tama ba? Sama-sama tayo na dominate ang buong top earners. So sabi ko na, di ba, hindi ko natatapos ang lahat. Umpisa pa lang yan. Tama? So parang yung iba dito, tama. So okay lang po ba? Marami po ba katipunan? Yes. Ayan. So sa lahat po ng mga nandito, if you fail to plan, you plan to fail. If you aim for nothing, you will hit nothing. So sa lahat po ng mga nandito na nag-attend ng Rising Phoenixes again,
Ayan po yung mga tao.